Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung kay Congressman Saldico. Sinibak ba siya o nag-resign? Ito si Mr. Ted Filon. Ginawa niyang topic ang bagay na ito sa kanyang programa. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Ted Filon at bigyan natin ng karagdagang reaksyon. Nag-resign ba o inalis? Hindi ko sure, pero health reasons ang sinasabi ni Rep. Zaldico. Okay. So, nagtatanong ka ba? Hindi, kapag... Kung inalis Una, o una. nag-resign? Una po, higit sa lahat po, kapag po may tao, lalo na po sa itong mga naglilingkod sa gobyerno, kapag po nag-invoke na ng health reasons, kailangan po natin respetuhin yan. Amen. Regardless po kung taga saan ka man, anumang pong panig ka, anumang bakod ng politika nandun ka, kapag ho nag-invoke na yan ng health reasons, galangin po natin yan. Okay, so isang tabi natin, po itong sinasabi nga po na, na dahilan daw kung ba't niya kinakailangan magbitiw ba? Regardless kung siya ba ay nagbitiw o siya ho ba ay inalis ng majority, ang bottom line dito, will that matter? Will that change anything? Wala. Yun pong aking take dyan. Sa Wala. kanya pong either pag-resign o kaya po'y pag-alis sa kanya bilang Appropriations Committee Chairman, will that change anything? So, agree ba kayo sa punto ni Ted Filon na it does not matter? Nag-resign o siniba? Ang importante is sino yung ipinalit. Yan, pag-usapan natin. Kasi napaka-importante yung chairman ng Committee on Appropriations. Bakit nagkagulo-gulo yung 2025 national budget? Depende yan sa dalawa eh. Yung chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara at saka yung chairman sa Committee on Finance sa Senado. Silang nagtitimon yan. The fact na nagkagulo, ibig sabihin there is something wrong. Okay, tuloy natin. Dahil pag-uusapan natin ay budget, hindi na ho magbabago yan. Yo, tapos na. Nandyan na po yan. Yan 2025 budget na yan. Wala na ho magbabago dyan. Nandyan maliban po na lamang kung mabilis aaksyon ang ating kataas-taasang hukuman dito po sa mga petisyon na posibleng kaharapin dito pong mga kume-question sa ating pambansang budget. That is my take. No, wala na pong mababago pa. Meron pa ho bang mababago sa appropriations ng bawat distrito sa pambansang budget? Wala na po. Kasi yan po'y nasusulat na. At ang nasusulat ay nagaganap. Ayos na ang buto-buto. Diba? Ang nasusulat ay nagaganap. Ang nasusulat ay nagaganap, pero hindi lahat ng nasasabi ay nangyayari. Yan ang inyong pakatandaan. Okay. Diba, yun po lamang sa akin dito, that will not change anything. Or, lalo na po pag pinag-uusapan natin na ang pambansang budget. After all, ang susunod po na pambansang budget ay tatalakayin na po ng 20th Congress. Kasi po ngayon ay 19th Congress. 20th na po na Kongreso ang tatalakay sa 2026 budget. Alright? Opo. Sa Committee on Appropriations ngayon, kung ikaw yung committee chairman, kung ikaw yung bagong committee chairman, ang magiging papel mo na lamang, una ay sa mga pagdinig kung saan po kinakailangan ng appropriations sa mga panukalang batas. Kasi usually, baby girl, nakalagay dyan sa mga panukala yan, an act, etc., providing funds, therefore, nakalagay lagi yan, kung kinakailangan ng pondo, nung isa pong batas na ipinapanukala. Doon dadaan ka sa Committee on Appropriations, mga kapatid. Usually, ganun po yan. That, kapag pinag-uusapan natin ay ang 2025 budget, it is there. It is approved. Vetoed daw, but approved. Okay, so para po sa akin, itong mga pangyayaring ito ay cosmetics. Change topic. Change topic kasi kahit pag-usapan natin, wala namang babago. At saka wala.
Wala balik na. sa pwesto, sure ako, Ano? Ano? alam mo na. Ayos na ang buto-buto. Oo, sila pa rin. Kapanalig pa rin naman nila. Kaya sa susunod na taon, yung budget natin, baka ganito ulit ang kahinatnan yan. Oo, tama yung sinabi mo. Ngayon, walang magbabago. Next year, kahit maiba pa po ang umupo dyan, sa tingin ko, wala pa rin magbabago. Ang pagbabago, kung sakali man, sa bulsa ng mga uring manggagawa at ng mga tulad natin na hirap magpa-ospital. Kasi kung nahihirapan na po kayo ngayon sa hospitalization cost, by second quarter po ng taong ito, sinasabi ng presidente ng PHAPI o ng Private Hospitals Association of the Philippines, tataas daw ang pagpapa-ospital. La. 18% pong magiging increase by second quarter of 2025. Unahin natin So, to dahil talagang ito po mas malapit-lapit yes. sa buong katawan natin. Usapin pong pangkalusugan. Good morning po sa inyo, Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association. Po, ano, ito nga kanina yung atin ditong taga-Bulwagang Pampalitaan na nagtatanong, ano ba talaga, nag-resign o tinanggal? Oo, ang ganda ng tanong. Kasi nga, nagmosyon si ang anak ng ating Pangulong Marcos Jr., di ba? Si Representative Sandro Marcos. Kaya ang tanong kanina ni Christian Mitra, sir, ano po ba talaga? Ako di ba na naguluhan? Nag-resign ba o tinanggal? Kasi dun sa pahayag ni Rep. Saldico, nag-resign siya for health reasons. Yung statement niya. Oo, paano ba? Ano nga ba? Ikaw mag-explain. Nag-resign o tinanggal? Oo. Ulitin ko lang kasi baka tulog pa ho kayo kanina. Una, So tama yung sinabi ni Ted Filon. Wala nang magbabago, nag-resign man o tinanggal. Tapos ang pumalit, ganun pa rin. Kilala nyo naman si Madam Chair, Congresswoman Stella Kimbo. The same feather flocks together. Okay, so umasa na lang po tayo na sa susunod na Congress ang maihalal yung mga lawmakers na may malasakit sa taong bayan. Na sana isaalang-alang nila ang kapakanan ng nasa laylayan, hindi yung kapakanan ng kanilang mga political career. Kasi grabe talaga ang hirap ng sambayan ng Pilipino ngayon. Okay, so gusto kayong pasalamatan sa inyong panunood. Yung ating konting income sa channel na ito, ginagamit natin sa pagtulong sa mga nangangailangan, mga talaandig na tribo sa Bukidnon. So ito, nakapagbigay na naman tayo ng yero at pako sa 14 families, itong pinaka-latest, noong December, 26 families yung natulungan nating nakapatay ng bahay. Itong January, 14 families. So, panoorin nyo ang video na ito, isa na namang pamilya na natulungan natin magkaroon ng bagong bahay. Binigyan lang natin sila ng 10 yero at pako. Sila na ang nagpatay ng kanilang bahay, libre ang kahoy doon. Ayun, hindi na sila matuluan ng ulan kasi palaging umuulan sa bundok. So mao ni ang balay ni Julio Kapitan nga isa sa among gitabangan ang gipanghatagan sa mga sin o yero. So tanawon gyud mo si sa layo mo gyud niya ang iyang insura balay dagan kay mga puslot. O karon nahatagan na sila og yero, so ilan ang gitaod sa ilang balay. So wala na gyud makita nga buslot. So atong tan-awon ang dinhi sa sulod. Oh, mayong buntag. Pwede mo sulod? Yung buntag. So Wala na ka atok na ang among mga kuan ragi tanggal ang nilagi. mao na gid ni mao na gid ni mong panghatag nga yero. So karon wala na gid say buslot, di na pareha sa una. No? Na ilis na gyud. Atong una pag ani gyud mo dire, grabe gid ni dagan nga buslot. Ang ngayon gid sa ilang tabangan sila sa mga atop. Luoy mi Kay- kaayo sa una. Grabe ka luoy ni sila. Oh. So grabe kalisod ang ilang sitwasyon tungod kay wala sila ikapalit. So karon nga gitabangan sila. Palit sir. So
Ma'am, unsa man imong ika-istorya ni tay nga Manalamat nabag-o na gid mi, inyong sir. kwan? Atop ninyo. Manalamat mi sa kang sir kay natabangan mi. Na ayo ang among balay, gumikan sa iyaha. Ug sa Ginoo te. Sa Ginoo, manalamat mi sa Ginoo kay natabangan gid mi ni sir. Ug sa inyo. So salamat pud sa YouTube channel nga Oh, sila gid ang hinungdan nga nung salamat tagan mo sa kay inyo. mauman siya nagkuan sa kang sir. Di manalamat mi sa iyaha. So, mo na imong asawa unsa man imong ka-istorya ni Col? Na akong bana sir. Salamat si sir. Nga taga-anig ko ang hinabang. Og sa Ginoo. Sa Ginoo. Sa una sir, daghan nagtulo-tulo. Ito no. Ganyan kay tulo dinhi kani gyud karon Gid na karon. pagsulod pa lang namo ani daghan kay kayo kwan. Daghan nga buslod. Buslot. Halos makita nimo tanan buslot. Pero karon Karon salamat na kay wa nay buslod. wala na buslot. Kita. Di na pareha sa una. Oh. Wala na may kapalit sir kay pobre man niya to. Ay. Gay palit sa sin. Nilang te taman sa Taman ra man sa kaon. naikahatag te. Ay problema. So karon wala na gid sila di na gid sila magproblema sa ilang panimalay kay nanay ang saktong atop. Pareha sa una nga buslot-buslot. Buslod pa sa una. Wala na. Wala na kay buslod sir. Mo na gini mga bag-o ang panghatag.